Napansin mo bang kapag hindi ka na laging nandyan, biglang naghahabol ang mga dati mong hindi ka pinapansin? Kapag hindi ka na madaling maabot, biglang nagbabago ang tingin ng mga tao sa'yo. Bakit ganon? Anong meron sa pagiging unattainable na biglang nagpapabago sa dynamics ng mundo sa paligid mo? Sa video na ito, ilalantad natin ang hindi napapansing psychological power ng pagiging mailap. Ano nga ba talaga ang nangyayari kapag hindi ka na available sa lahat? Bakit ang mga dati mong hinahabol bigla na ngayong gustong lumapit? At paano mo magagamit ito para sa personal mong pag-angat, respeto at katahimikan? Kung feeling mo ay lagi kang taken for granted o gusto mong malaman ang sekreto ng mga taong hindi hinahabol pero laging hinahangaan, ito ang video para sa'yo. Kapag narinig natin ang salitang unattainable, kadalasan naiisip natin ang isang taong mailap, mahirap kausapin, o tila bang may pader sa paligid niya. Pero sa mas malalim na kahulugan, ang pagiging unattainable ay hindi simpleng pagkukubli o paglayo. Ito ay isang estado ng pag-iral kung saan ang isang tao ay pinipiling huwag laging abot kamay. Isa itong uri ng katahimikan na hindi dahil sa takot o insecurities, kundi dahil sa lalim ng pagkaunawa sa sarili. Ang pagiging unattainable ay nagsisimula sa isang desisyon. Ang desisyong protektahan ang sarili mula sa sobrang exposure, mula sa labis na pagbibigay ng access sa lahat ng gustong pumasok sa mundo mo. Ito ay hindi pagiging masungit. Ito ay respeto sa sarili. Kapag naging unattainable ka, ibig sabihin, pinipili mong hindi maging bukas sa lahat ng oras. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa presensya mo. Ito rin ay pagtalikod sa pangangailangan na laging mapansin. Sa panahon ngayon na halos lahat ay naglalantad ng bawat bahagi ng kanilang buhay, ang pagiging unattainable ay isang tahimik na rebelyon laban sa ingay ng mundo. Pinipili mong hindi laging magsalita, hindi laging magpakita, hindi laging magpaliwanag. At sa katahimikang yon, mas lumalalim ang dating mo. Mas magkakaroon ng bigat ang bawat galaw mo, bawat salita, bawat desisyon. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa iba. Hindi ito tungkol sa pagiging misteryoso para lang mapansin. Ito ay tungkol sa paglalagay ng distansya. Hindi upang itaboy ang iba, kundi upang mapanatili ang balanse. Dahil ang taong unattainable ay hindi galit, hindi malamig. Siya ay disiplinado. Alam niya kung kailan siya dapat lumapit at kailan niya kailangang umatras. Alam niya ang kahalagahan ng enerhiya niya at pinipili niyang huwag itong aksayahin sa mga bagay na hindi makatutulong sa kanya. Sa pagiging unattainable, hindi mo kinakalimutang magmahal. Sa halip, natututo kang mahalin ang sarili mo ng sapat upang hindi mo hayaan ang mundo na kontrolin kung sino ka dapat. At sa ganitong uri ng pag-iral, dahan-dahan mong binabago ang dynamics ng relasyon mo sa ibang tao. Hindi na ikaw ang laging naghahabol. Hindi na ikaw ang laging naghihintay. Hindi na ikaw ang laging nagbibigay. Sapagkat sa pagiging unattainable, natutunan mong ikaw din ay dapat pinahahalagahan. Kapag naging unattainable ka, hindi ka lang basta nawawala sa eksena. Nag-iiwan ka ng space. At sa space na yon, unti-unting gumagana ang isip ng mga tao. Kapag dati ay sanay silang nandyan ka palagi, biglang may nararamdaman silang pagkawala. Hindi palaging malakas, pero ramdam. Doon nagsisimulang mag-shift ang dynamics. Ang isip ng tao ay wired para maghanap ng sagot sa mga biglang pagbabago. Kaya kapag hindi ka na basta sumasagot, hindi ka na madaling kausapin, o tila may distansya ka na, nagtatanong sila. Pero ang tanong na ito, hindi palaging tinatanong ng malakas. Kadalasan, tahimik itong umuukil-kil sa loob. Bakit siya parang nag-iba? Ako ba ang dahilan? May nagawa ba akong mali? Doon nagsisimulang pumasok ang self-reflection ng iba. Ang pagiging unattainable ay parang salamin na inilalagay sa harap nila. Hindi mo sila sinasaktan, pero pinaparamdam mong may kailangang ayusin. At sa puntong yon, nakakabuo ka ng presensyang hindi kailangan ng ingay. Presensya ng respeto, takot, o paghanga, depende sa koneksyon mo sa mga tao. Minsan, sa pananahimik mo, mas marami kang sinasabi, mas malalim ang tama. Kapag hindi ka na maabot, nagiging rare ka sa paningin ng iba. At ang tao, may likas na ugali na mas pinahahalagahan ang mga bagay na hindi madali. Nawawala ang kasanayan nilang laging nandyan ka. Nawawala ang kontrol
At sa pagkawala ng kontrol, lumalabas ang totoong ugali. Doon mo makikitang nagsisimula silang kumilos ng mas maingat, mas may effort, o mas may intensyon. Kasi alam nilang hindi ka na kasing dali ng dati. Mas tumitindi rin ang imahe mo sa isipan nila. Hindi dahil nagpapanggap ka, kundi dahil pinipili mo na ngayon kung sino ang dapat makalapit. At kapag pinili mo na maging ganito, ang reaksyon ng iba ay hindi mo na kontrolado. May iintindi, may masasaktan, may magtatampo. Pero kahit ano pa man ang emosyon nila, isa lang ang siguradong epekto. Ramdam nila ang pagkawala mo. Ramdam nila ang kawalan ng access. Ramdam nila ang pagbabago ng presensya mo sa buhay nila. At sa maraming pagkakataon, itong hindi mo pagsasalita, itong katahimikan mo, itong pagiging unreachable mo, yan mismo ang pinakamalakas mong mensahe. Mas nauuna pa itong dumating sa puso nila kaysa sa kahit anong salitang pwede mong sabihin. Kapag pinili mong maging unattainable, may tahimik pero makapangyarihang pagbabagong nangyayari sa loob mo. Sa una, mararamdaman mo ang lungkot. Parang may nawawala, parang may kulang. Kasi nasanay kang laging andyan para sa iba. Nasanay kang ikaw ang nagbibigay, ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang nauuna. At ngayong pinipili mong lumayo, tumigil o magsarili, parang bigla kang naging dayuhan sa mundo mo. Pero sa ilalim ng katahimikan na yan, unti-unti kang nagkakaroon ng kapayapaan. Hindi yung payapang wala kang ginagawa, kundi yung uri ng katahimikan na may bigat, may lalim. Doon mo mapapansin na sa dami ng tinulungan mo, nakalimutan mong tulungan ang sarili mo. At ngayon, unti-unti mong binabalikan ang sarili mong boses. Yung boses na matagal nang natabunan ng ingay ng ibang tao. Habang lumalayo ka sa pagiging available sa lahat, mas lumalapit ka sa sarili mo. Mas lumalalim ang pagkaintindi mo sa mga nararamdaman mo. Hindi na basta-basta ang mga desisyon mo. Hindi na agad-agad ang mga sagot mo. Kasi ngayon, pinipili mo munang pakinggan ang sarili mo bago ang sinasabi ng iba. At diyan nagsisimula ang tunay na self-respect. Mararamdaman mong tumitibay ang loob mo kahit walang nagsasabi na tama ang ginagawa mo. Hindi mo na kailangan ng tapik, ng papuri, o kahit simpleng confirmation mula sa iba. Kasi alam mo sa sarili mong may direksyon ka kahit hindi ito naiintindihan ng iba. At habang naglalakad ka sa tahimik mong landas, mapapansin mong hindi lahat kayang sumabay. May ilang lalayo, may ilang tatahimik, may ilang magtatampo. Pero sa halip na matakot ka, mas lalo kang tumitibay. Kasi naiintindihan mong hindi lahat ng koneksyon ay para panatilihin. Yung mga natitira, yun yung totoo. Yung mga tahimik pero nandyan pa rin, yun yung hindi nakabase sa kung gaano ka ka-available, kundi sa kung gaano ka kahalaga kahit hindi ka laging naroon. Makikita mo ang sarili mong mas buo, mas tahimik pero mas malalim, mas konti ang kausap pero mas payapa ang isip, mas kakaunti ang tumatawag pero mas klaro ang tinatahak. At ang pinakamasarap na bahagi, wala ka nang kailangang patunayan. Sapagkat sa paglayo mo sa lahat, natagpuan mo ang sarili mong matagal nang naghihintay. Ang bersyon mong hindi kailangan ng pag-aproba para masabing sapat ka na. May mga panahong ang pagiging laging available ay tila isang magandang bagay. Parang ipinapakita mong ikaw ay mabait, mapagbigay at maaasahan. Pero kung palagi kang nandyan, kung palagi kang bukas, kung palagi kang nagbibigay, darating ang punto na ang presensya mo ay magiging karaniwan. Hindi na ito binibigyang pansin. Hindi na ito pinahahalagahan sa paraang nararapat. Ang hindi pagiging available ay hindi ibig sabihin na nagtatampo ka o nagmamalaki. Hindi ito pag-iwas, kundi pag-unawa. Pag-unawa sa sarili mong pangangailangan. Pag-unawa na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng oras. Sapagkat ang tunay na halaga mo ay hindi nasusukat sa dami ng beses na andyan ka para sa iba, kundi sa kalidad ng katahimikan mo kapag pinili mong hindi sumagot, hindi magpakita, at hindi magpaliwanag. Minsan, kailangan mong lumayo, hindi dahil gusto mong iparamdam na may kulang sa kanila, kundi para mapunan mo muna ang sarili mo. Dahil hindi lahat ng inihingi ng mundo ay dapat mong ibigay. Hindi lahat ng katok ay dapat mong pagbuksan. Ang totoo, ang hindi pagiging available ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili. Dahil tinuturuan mo ang sarili mong pumili, hindi lang ng tao, kundi pati ng panahon, ng emosyon, at ng direksyong gusto mong tahakin. Kapag laging bukas ang pinto, kahit sino ay pwedeng pumasok.
At kung sino-sino na lang ang nakakapasok, unti-unti mong makakalimutang bantayan ang sarili mo. Sa hindi pagiging available, natutunan mong muling protektahan ang iyong emosyon, ang iyong enerhiya, at higit sa lahat, ang iyong katahimikan. Dahil hindi lahat ng koneksyon ay makakatulong. Hindi lahat ng presensya ay magpapalakas. At hindi lahat ng paglapit ay may dalang kabutihan. Kapag pinili mong huwag maging laging available, pinipili mong pakinggan ang sarili mong tinig kaysa sa ingay ng paligid. Pinipili mong pahalagahan ang sarili mong kapayapaan kaysa sa pansamantalang kasiyahan ng pagsabay sa gusto ng iba. Ito ang yugto kung saan unti-unti mong binubuo ang sarili mong mundo. Isang mundong hindi kontrolado ng validation, kundi ng malalim na pag-unawa sa sariling halaga. At sa tahimik na mundong yon, may kakaibang lakas kang mahahanap. Ang lakas na hindi mo kailanman mararanasan kapag palagi kang nasa harap, palaging sumasagot at palaging nariyan. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay hindi sa pagharap, kundi sa marunong umatras. Hindi sa pagbigay, kundi sa marunong tumanggi. Hindi sa pagdaan, kundi sa pagdistansya. Ang hindi pagiging available ay hindi kahinaan. Ito ay desisyong puno ng katapangan. Dahil sa mundong gustong kontrolin ang atensyon mo, pinipili mong ibalik ito sa sarili mo. At sa oras na matutunan mong gawin ito, mas lalakas ka, mas lalalim ka, at mas makikilala mo kung sino ka talaga, kahit walang nakatingin. Ang pagiging unattainable ay hindi tungkol sa pagpapanggap o pagiging cold. Ito ay tungkol sa paglago. Kapag nagdesisyon kang tumigil sa paghabol, doon ka nagsisimulang habulin. Ang boundaries ay hindi kalupitan. Ito ay respeto sa sarili mo at sa iba. Ang tunay na unattainable ay hindi mayabang. Tahimik siya. Hindi mo makikita sa ingay, kundi sa katahimikan na may bigat. Kapag naging unattainable ka, may tatlong bagay na mangyayari. Una, mas makikilala mo ang sarili mo. Pangalawa, mas lalapit ang mga taong tunay na may malasakit. Pangatlo, mas makikita ng mundo ang tunay mong halaga. Hindi ito madali sa simula. Maaaring mawalan ka ng ilang tao. Pero tandaan, ang hindi pagiging available sa lahat ay hindi pagkawala ng koneksyon. Ito ay pagpili kung kanino ka talaga konektado. Ngayon na alam mo na ang totoong epekto ng pagiging unattainable, tanungin mo ang sarili mo. Kailan mo huling pinahalagahan ang sarili mo nang higit sa validation ng iba? Hindi mo kailangang ipaliwanag ang katahimikan mo. Ang mga tunay na tao naiintindihan kahit hindi mo sabihin. Tandaan mo, ang hindi pag-appear sa lahat ay hindi kahinaan, kundi karunungan. Kung nakarelate ka sa video na to, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang content na magpapalakas sa iyong kalooban at isipan. At kung may kaibigan kang kailangan ding marinig ito, i-share mo sa kanya. Baka ito na ang mensaheng magbukas sa bago niyang pananaw. Tandaan mo, hindi lahat dapat mong abutin. Minsan, ikaw naman ang hayaang hanapin. Magkita tayo sa susunod na video.